Hi, hello! Hello Magandang hapon po. po, Rochella. Magandang O, hapon po sa lahat. okay, ihanda na natin ang ating mga sarili sapagkat ikaw ang best ngayong Huwebes. And today is October 28, 2021. At ramdam na nga natin, Tutor Shella, ang lamig ng napapalapit na Kapaskuhan. At dahil dyan, meron na lamang tayong 58 days bago ang pagsapit ng Kapaskuhan. So sa mga nakatutok sa hapong ito, pagbati po mula kay Danica Guzman from 11 Humes Ruby Quirino National High School. We also have Jasmine Agramon from 11 Humes Ruby Quirino National High School. Later on, pipilitin po nating mag-greet or mabate yung mga nakatutok sa ating programa live via FB. So, minsan pa, magandang hapon po sa ating lahat at nais ko pong i-welcome ang ating kasamang Tutor Shella for this afternoon. Hi, ma'am! Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. It's a cold Thursday, sabi nga ni Sir. Sabi natin, kumusta na kaya ang ating mga yung stastic tuties, yung stastic tutors na katulad natin, at pati rin ng ating mga yung stastic na magulang at kapwa guro na nakikinig po sa atin ngayong hapon. And as always, we are streamed live at Facebook DepEd EdTech Unit at DepEd tayo, as well as YouTube DepEd EdTech Unit at DepEd TV. So ako po mula sa SDO Cavite, ako po si Tutor Shella, akin pong binabati ang akin pong punong guro, si Ma'am Aurora Chavez, at pati na rin po ang aming superintendent na walang iba kundi si Sir Romel Bautista ng isang malamig pero puno ng pagmamahal na hapon ngayon pong araw na ito. Tutor M? A pleasant afternoon po sa ating lahat. Ako naman po si Tutor M from Schools Division of Nueva Ecija at nais ko pong batiin ang aming Assistant School Principal, si Ma'am Rizalyn B. Corpus, at ang aming Principal 4, walang iba po kung hindi si Sir Pablito P. Manyalong. And Tutor Shella, dahil malapit na ang November, ano na ba ang preparation mo? Yeah. 'Di ba? Para gunatain yung mga lumisan nating mahal sa buhay. Ano na ba dahil nga 'di Okay. ba pinagbabawal na ngayon, o 'di ba? Mm-mm. Ipinagbabawal na ngayon yung pagpunta sa sementeryo. So ano na bang mga ginawa mo para gunatain yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na? Actually, last week pa kami nagpunta kasi nag-iiwas Mm. din kami sa dami ng tao at naiiwasan rin yung pagpunta ng basta-basta na walang plano kasi lalo na sa Manila pa yung sa amin po. So sa inyo Mm. naman dyan sa Nueva Ecija, kumusta naman po dyan sa inyo, sir? The same lang po, Tutor Shella. Yung iba po nga nangagpuntahan na, pero kami, siguro kami yung pahuli. Right after ng pagkasarado ng sementeryo, Yeah. saka pa lang kami makakapunta. Sa pagkakaalam ko kasi hanggang 3 yata, hanggang 4, yan, nakasarado yung sementeryo. Kasi Opo. nga, hindi natin mapipigilan yung mga tao na gustong bumisita sa mga puntod sa mahal nila sa buhay. Kaya naman, gumagawa ng aksyon yung ating mga kinauukulan para hindi alam yon, hindi magkita-kita yung mga tao. So, yung ating mga taga-subaybay naman sa hapong ito, kamusta naman kayong paghahanda nila? So, pwede po kayo mag-comment at babasahin natin later kung ano ba ang mga preparation ninyo para sa parating na November 1. O, di ba? Dahil sabi nga natin, bawal pumunta sa sementeryo. Ano na lang kaya yung gagawin, di ba? Ng Opo. ating mga cuties at sa mga nakasubaybay ngayong hapon. So, Tutor Okay. Shella, siguro ready na tayo para sa umaatikabong discussion natin for this afternoon. Okay, yes. Sa palagay ko, ready rin ang ating mga yung statistic duties ngayon po cold weather. So, ito po ang inyo pong session para sa disciplines and ideas in social sciences ngayong Webes 4:40 to 5:20. Take it away, Tutor M. Okay po, at tayo po ay nasa quarter 1 pa rin at week 7 na po tayo. And speaking of mga cuties at sa mga nakasubaybay sa ating programa, by the way, wala po tayong online tutorial by next week. So makikita-kita po tayo after ng undas. So meron po tayong 1 week rest in honor po sa All Saints Day at saka All Souls Day. So rest po muna tayo dahil dyan for next week. And for our topic for this or for today, we will be discussing or we will be analyze the basic concepts and principles of the major social science ideas. So kung last week na naisa-isa natin yung batch ng mga theories sa social sciences, merong another batch ng theories or ideas or concepts na aaralin natin na meron tayong 6
naaaraling concepts para sa hapong ito. So simulan na po natin para sa ating objectives. So before that, Okay. pasalamatan muna natin, Tutor Shella, yung ating source of information sa ginawa nating PowerPoint. Nagpapasalamat po kami sa DepEd Region 2 Cagayan Valley dahil minsan pa nabanggit ko na ang ating source of information na ginamit natin sa ating PowerPoint ay once more from DepEd Region 2. So maraming salamat po. And for Yeah. that, for our objectives for this afternoon, Sir, bago po yan, atin muna pong Alright. ipaalam sa ating mga mag-aaral po ngayong hapon sa ating mga Youngstastic Cuties. Ngayon po ay linggo ng Global Media and Information Literacy Week. Simula po October 24 hanggang 31, ito po ay ang pagsiselebra natin sa Media and Information Literacy for the public good. Yan. So ating sa mga Youngstastic Cuties, next week po, katulad ng sinabi po ni Tutor M, tayo po ay wala pong tutorial session. Pero sana po ay may mga activities kayo na kapaki-pakinabang na magagawa po sa inyong mga tahanan habang po tayo ay on holiday o sabi natin ay off-season para po sa pakikisa natin sa atin pong araw ng kaluluwa. So moving on, Tutor M. Alright, so at the end of this session, you should be able to, number one, discuss the basic concepts and principles of the major social science ideas. Ito po yung 6 na nabanggit ko kanina, isa-isahin natin from psychoanalysis, rational choice, institutionalism, feminist theory, hermeneutical phenomenology. We also have the human environment system. The second one, we will be analyzing the basic concepts and principles of the following major social sciences ideas. And lastly, we are going to value the social sciences theories in understanding the relationship of people in the community. So yan po yung itatalakayan natin sa hapong ito. So nabanggit ko nga, Ayan. magpo-focus tayo, Tutor Shella, sa 6 na ideas or concepts na karagdagan pa sa na-discuss natin previously. Okay, medyo mahaba-haba ang ating talakayan ngayon. So simulan na po natin sa ating pong pre-test. So direction, napakasimple lang. Choose the letter of the correct answer at kagaya ng lagi po natin ginagawa sa ating mga Youngstastic Cuties, write the number and then the letter of your answer. Again, write or type in the number and the letter of your answer. So simulan na natin with number 1. Take it away, Tutor M. Okay, for our question number 1, this theory focuses on the unconscious psychological conflicts in shaping behavior and personality. So ano-ano po yung pamimilian natin? We have letter A, feminist theory, letter B, rational choice, letter C, institutionalism, or letter D, psychoanalysis. So once again, this theory focuses on the unconscious psychological conflicts in shaping behavior and personality. So sa mga nakatutok na mga cuties natin for this afternoon, i-type na sa comment box ang inyong kasagutan. So bibigyan natin sila ng ilang segundo, Tutor Shella, kasi baka mamaya sa lamig ng panahon, tawag dito, sa lamig ng panahon medyo nagbagal yung ating internet. So dahil dyan, meron na tayong unang sumagot from Mastella Bayhon. Ang sagot niya is letter D, psychoanalysis. Ano naman kaya ang sagot ng iba nating cuties? Tignan natin. Tingnan natin. Let's wait. Alright, we also have from RB Leong. Parang hindi kaugnay yung sagot niya. Oo, baka nagpapabati siya. So let's give him the answer, sir. Okay, the answer for number 1 is letter D. Congratulations, Mastella Bayhon. So, i-review po natin yung ating mga previous na discussion at for a week after next week, baka ma-feature natin sila, di ba, Tutor Shella? Ma-invite na natin sila or mabigyan natin sila ng award, yung mga active na nagpa-participate sa ating online discussion. So, ready po kayo at later on, baka mamaya next week ma-coordinate po namin kayo at ma-feature po namin kayo, di ba? At so, hindi lang yan, baka makasama pa natin sila sa pagbabalik natin matapos po ang ating celebration ng Undas. Yan. Yes, so kasi i-wrap up natin, Tutor Shella, yung mga tinalakay natin for the entire quarter. Yes, so, po. let us now proceed for the question number 2.
Take it away, Tutor Okay. Shella. For question number 2, ito na po. Sabi dito, this theory assumes that individuals are rational actors using rational information to try to actively maximize their advantage in any situation. So, isang keywords yung paulit-ulit na sinabi, rational at rational. So, ang ating choices, A, feminist theory, B, rational choice, C, institutionalism, and D is psychoanalysis. Sir, wala ka bang hinandang kanta ngayon dyan para po sa pagse-celebrate natin ang araw ng kaluluwa? Actually, ma'am, tayo sa sagot gusto ng ko ating sanang, mga viewers. actually, gusto ko sana awitan yung ating mga cuties this afternoon. Kaya lang medyo hindi maayos yung pakaramdam natin. Sabi nga natin, nagbago kasi yung panahon, medyo malamig, nag-a-adjust yung katawan natin. Medyo bangas tayo ngayon at medyo nasipon. Dahil nga malamig kasi naramdam na natin yung hangin ng Kapaskuhan. So, let's see kung ano ba yung sagot ng ating mga cuties. Okay. According to Jeya Kanama. Alright, parang siya din, Tutor Shella, yung last time, ano? Yung Yes, active natin. active From to. Jeya. Malamang, konti na lang. Kasama ka na namin sa studio. So, ang sagot niya po ay number 2. Yan. Ang sagot niya for number 2 is letter B. Tingnan natin kung ano yung tamang sagot. Wow! Talagang Jeya and Maria Stella Baynon, talaga namang pak na pa kayo for today. So pareho pong tama ang inyong sagot. So let's have number 3. Take it away, Tutor M. For question number 3, this theory focuses on the social structure that have attained a high degree of resilience. Okay, so our choices, we have letter A, feminist theory, letter B, rational choice, letter C, institutionalism, and letter D, psychoanalysis. Okay, so sa mga nakasubaybay pa minsan ay i-type nyo lamang po sa comment box ang inyong answer. For our question number 3, ano daw bang theory ito na nakafocus sa social structure? Medyo nahihirapan po ang ating mga viewers, yung statistic cuties, kasi parang medyo mahirap-hirap na ang ating lesson for this afternoon. Oo, wala kasi nabanggit na na word dito. Yes, walang keyword. So, according to Jeya Kanama and Mastella Bayhon, ang sagot nila ay both letter C, institutionalism. So, Tutor Shella, let us reveal the correct answer for number 3, letter C. All right, congratulations once more to Jeya Kanama and Mastella Bayhon. Okay, so let's have number 4. For number 4, sabi, this theory focuses on analyzing gender inequality. Napakadali nito. So A, is it feminist theory? B, rational choice? C, institutionalism? Or D, psychoanalysis? Type in the number and the letter of your answer sa ating pong mga cuties. Active tayo ngayong hapon na ito at stretch na tayo at ito po ay malapit na tayong matapos ang linggong ito. Kaya hoping na mas malakas na ang ating mga puwersa pagdating ng susunod na linggo na wala na halos kayong gagawin. Yan. Sabi ni Maria Stella Bayhon, it's A. Sabi ni Jeya Kanama, it's A. Parang magkatabi lang sila. So, i-reveal ko na yung answer. It's letter A. Yan. So, take it away for number 5, sir. Okay, thank you po, Tutor Shella. And for our number 5, this theory is a combination of both human and cultural components to show complex interactions. So ang ating pamimilian, letter A, we have the hermeneutical phenomenology. We have letter B, rational choice. Letter C, human environment system. And letter D, institutionalism. So tignan po natin mabuti sa mga cuties natin kung ano ba dyan yung aakmang kasagutan. Combination daw ng human and cultural components to show complex interaction. So ano kaya sa mga pamimilian natin yung tamang sagot? So minsan pa, Tutor Shella, di ba, i-feature nga natin yung mga cuties natin na mga nagpa-participate actively. Yes, I-review natin yan. Pero sure na sure ako maiko-coordinate natin itong si Mastella Bayhon and Jeya Kanama. Sabi ni Jeya Kamana, watching from City of Bogo, Science and Arts Academy, Bogo City Division. So, taga-Bogo pala itong si Jeya Kanama. So, let us reveal. Nueva Ecija rin ba yan, sir? Yung Bogo? Hindi po ito Nueva Ecija eh. Hindi okay. Po. Talagang active sila. Somewhere in, Visayas or Mindanao probably. Okay. Let us reveal, Tutor Shella, the correct answer for number 5. It's letter C. So, tumpak po ang sagot ni Mastella at ni Jeya Kanama. So,
Ang sagot natin doon ay human environment system. Okay. So, Congratulations palakpakan natin ang ating pong dalawang mahusay na kasama ngayon, si Jaya Kanama at si Stella Baymon. Sana samahan pa tayo ng ating iba pang Yumstastic duties for this afternoon. So, go na tayo sa ating pong lesson. So, may nalalabi na lamang po tayong 29 minutes para po sa ating talakayan ngayong hapon. So, let's have number 1. Sabi natin, so number 1, we have the psychoanalysis. Sabi natin, it was founded by Sigmund Freud at sinasabing this theory places great emphasis on the role of unconscious psychological conflicts in shaping behavior and personality. And it has 3 parts, the id, the ego, and the superego. So, kung atin pong titignan ang psychoanalysis, noon po, ito po ay na-develop para pag-treat sa mga pasyente na hindi nagre-respond sa mga medical and psychological method. So, ang ginawa nila ay ginamit nila itong psychoanalysis at si Sigmund Freud ang nagpauso nito o ang proponent nito. At sabi nga dito, may tinatalakay siya. Meron siyang 3 ibinahagi tungkol dito sa sinasabi nating psychoanalysis. At ito nga, yung 3 parte ng kaisipan. Ito yung tinatawag nating id, ang ego at ang superego. So sabi nila, yung id, ito lang daw yung nakikita natin sa isang tao kung ano yung pinapakita sa atin. Pero itong superego at saka ego, ito yung nasa ilalim ng kung anong iniisip niya at kung anong aksyon yung ginagawa niya. So sabi natin, let's start with the id. The id ay ang pinaka-basic part ng personality. Sabi natin, ito yung nagre-represent ng mga urges natin o yung mga gusto natin. Example, pagkain, nagugutom tayo. Ito, si id, gusto niya agad-agad makuha niya kung ano yung gusto niya. Kung nagugutom siya at nakakita siya ng pagkain, kahit hindi kanya, kailangan niyang masatisfy yung need na yun. Kahit ano pa ang isipin ng iba, kukuhanin na yun kahit hindi yung kanya. Ganon si id. Ito, kaya kung i-analyze natin yung mga grupo ng tao, meron ba kayong mga tao na hindi nila iniisip ang iba? Ang iniisip lang nila ay ang sarili nila. Ibig sabihin, sa part of the mind nila, ang gumagana at that time ay id lamang. Ang ikalawa naman, so sinasabi natin, ito si ego ay nasa realidad. Sabi niya, gusto o nagugutom yung isang tao, minimit niya yung mga desire ni id. Pero habang minimit niya ito, ibig sabihin ay hindi niya ito agad ginagawa. Ibig sabihin, kung si id nakakita siya ng pagkain, nagugutom siya, kinukuha niya agad ang pagkain. At hindi na siya nag-iisip kung kanino man yun o maaaring hindi nga kanya o kaya naman ay kung may laso na ito. So sinasabi natin, itong si ego, nire-recognize niya yung ibang tao na may pangangailangan din ng pagkain na yun. Hindi siya selfish kung iisipin. Halimbawa nga naman, kung 5 sila sa isang grupo at may iisang pagkain lamang, ang iniisip ni ego ay hati-hatiin ito. Hindi katulad ni id nang iniisip niya lang, akin lahat ito. Yan. So pag sinabi nating ego, ito iniisip niya kung iniisip niya agad kung siya bibigyan niya yung mga taong kasama niya doon sa loob. At iyon ang kanyang ginagawa. Pero ito ang pinakamatindi, si superego. Pagdating kay superego, ang kanyang sinusunod lamang ay morals and judgments. Ibig sabihin, lagi lang siyang nasa tama o kaya naman ay sinasabi nating mali. So sinasabi natin, although halos si superego at si ego ay magkakapareho ng desisyon, sinasabi nating binabase ni superego ang mga desisyon niya sa buhay base sa moral na pamantayan. At minsan, ang mga moral na pamantayan ito, una, ito ay naaayon sa Diyos o sa Biblia o sa pananampalataya o ikalawa naman, ito ay naaayon sa tinatawag natin na batas. So sabi natin, halimbawa, si id, gustong-gusto niyang kumain, kinuha niya agad. Okay? Yung pagkain na hindi niya kilala. So, dumating naman si ego, sabi ni ego, ihahatiin ko. Pero kay super ego, hindi pwede yan. Kailangan alamin ni super ego, kanino ba yung pagkain na yon? Dapat magpaalam siya sa may-ari ng pagkain na yon. Kasi kapag hindi nila ginawa yon, iyon ay isang uri ng pagnanakaw. Ganon kailalim mag-isip si superego. Lagi itong nakabase sa tama o mali, base sa moral at sa judgment.
Yan. So take it away for number 2, sir. Okay, thank you very much, Dr. Shella. For number 2, we have the rational choice. Based from the definition, it assumes that individuals are rational actors using rational information to try actively maximize their advantage in any situation and therefore consistently trying to minimize their losses. Also, individual action is based on their conduct on the logical process. So basically, itong rational choice, nagpo-fall down siya sa life is a matter of choice. So ang tao daw ay meron tayong choice, malaya tayong pumili kung ano yung gusto natin. Dahil naka-focus itong rational choice sa disiplina ng social sciences na economics. So, di ba, sa choice pa lang natin sa gusto nating kainin, sa gusto nating isuot. So, nagmamatter dito yung mga benefits na makukuha mo sa isang produkto. Let's say, for example, sa damit. If you are going to compare the cost and the benefit. So, yung cost, mahal nga siya, pricing nga siya, pero yung benefit na makukuha mo sa damit ay komportable ka, tapos, pagka kasi komportable ka sa suot mo, mabuboost mo yung self-confidence mo. So, di ba nga sa isang lipunan, iba't iba ng karakter yan, iba't iba ng personalidad. So, makikita mo talaga sa tao yung komportable siya, tas yung kanyang personality, yung fighting spirit niya talagang pack na pack, laban na laban. So, again, ang gusto lang i-highlight ni Rational Choice, again, is yung choice mo sa buhay. So, sabi nga natin, di ba, kapag pinili mo to, ano yung mangyayari? O, di ba? Ano yung magiging epekto nito sa economics? Kasi kapag tinangkilik nyo ng tinangkilik yung isang produkto na patok sa masa, so ibig sabihin, boom yung business na yun. Kaya kung mapapansin niyo, di ba, sa kasalukuyan dahil nga pandemic, ano ba yung booming na paraan ng pagbebenta? Ano ba yung mga booming na produkto? Di ba? Kumbaga nag-boom ngayon yung mga pag-bake ng cake. Kasi nga, nasa bahay lang. Yung iba, hindi makapunta sa dati na lang trabaho kasi nga kailangan mag-commute, hindi ba nga nasa bahay lang yun, work from home. So ang ginawa ng iba nating ang ginawa ng iba ng mga tao na siguro nawala ng ibang trabaho, ang ginawa nilang business ay nag-bake nga sila ng cake at doon sila kumikita. So, yun po yung sa rational choice, Tutor Shella, for number 3. Or meron po kayong add-ons for rational choice? Sir. Kasi malamang sa hindi, may kaugnayan din dito kung paano mag-isip ng rasyonal. Kaya nga sinasabi natin when it comes to economics kailangan alam mo kung ano yung mabenta para yun yung ibenta mo. Para ba kung iisipin mo ay ano yung patok? Yun, ano yung diba? patok? Oo. Ano yung trend? Actually, yun na talaga ang sinusundan ng mga tao. Ano ba yung trend ngayon? Kaya kung mapapansin mo, bake na, o lahat na nag-bake. Diba? So, magko-compete na lang sila kung ano ba yung best na lasa. Diba? Kasi nga, dyan nabubuhay ang business sa competition. At gusto natin competition kasi nga, ano ba yung masarap dito na ano ba yung mas masarap dito na cake? Ano ba yung mas dito? Ano yung mas floppy? Ano ba okay lang ba yung sweetness niya? So, doon pumapasok yun. At saka yung mga milk tea, kaya mapapansin mo, di ba, nag-usbungan yung mga milk tea kapag pumunta ka sa palengke. So, pare-pareha silang milk tea, pero alin doon yung nangingibabaw yung sarap. So, di ba? So, rational choice, mamimila kayo. It's a matter of choice. Yan, tama kasi. Sabi nga natin lalo na pagdating sa pagkain, ang unang tinitignan ng ating mamimili ay visual. Yung tignan nila, maganda ba yan? Instagrammable ba yan? Facebook ba yan? Pwede ko ba yan? Mga ganun. Hindi nila iniisip kung masarap agad. Gusto nila yung pag kinuha nila ng camera ay inggit ang mundo. Makita yung kanilang pagkain. Palatable. Oo, di ba? Yung talagang kaakit-akit, kagana-gana, hindi mo pa natitikman, parang ang sarap-sarap na. Diba? Oo. Sabi nga natin pagdating dyan sa economics sa kasabentahan, lagi visual, amoy, mabango ba to? At last na yung minsan naiisip nila taste, kung ito ba ay masarap o hindi. Basta ang mahalaga sa ngayon, ang mahalaga ay maganda sa paningin nila, yung binibentang produkto. Yan. Okay. So, moving on with number 3, sabi natin, we have institutionalism.
It was proponent of this was William Richard Scott defines institutions as social structure that have attained a high degree of resilience. This theory emphasizes the roles of institutions. So sabi natin, it's composed of three institutional pillars: the cultural, the cognitive, the normative, and the regulative institutions. In these institutions ay tinatawag natin both formal and informal. So sinasabi natin, pag sinabi natin institutionalism, in each institution, each member should share same values and meaning among the members of institution. Bakit ba kailangan ito? Kasi kailangan pare-pareho kayo ng pupuntahan o pare-pareho kayo ng goal. Sabi nga, iisang bangka tayo. Hindi pwedeng may isang bangka tayo pero iba-iba yung pagsagwan natin. So kailangan pare-pareho tayo ng gusto nating ma-achieve, pare-pareho tayo ng gusto nating mangyari, pare-pareho tayo ng values na meron tayo. At para yung goal na pupuntahan natin, alam natin kung saan at ma-achieve natin ito. So, would you like to add some more, Tutor M? Wow, talaga mahilig din sa music si Tutor Shella, no? Iisang bangka tayo. So, itong institutionalism kasi ay related siya sa diniscuss natin na theory last time, doon sa structural functionalism, 'di ba, yung mga institution, sabi nga natin, ano-ano nga yung mga institution na yun, balikan natin. We have the family, the religion, the politics, the economics, the media, and lastly, the education. So yun yung 6 na mahalagang institusyon na diniscuss natin sa structural functionalism. Dito naman sa institutionalism, almost the same lang itong dalawang ito. At bigyan pansin natin yung formal and informal institutions. Diba? Napanggit kasi dyan, we have the institutions and we have 2 institutions, the formal and informal. So sabi dito sa formal institutions, these are the written constitutions, laws, policies, rights, and regulations. However, ito namang informal institutions, ito yung mga pasalindila. Ito yung mga sinusunod ng society natin na nakapasok dito yung ating mga beliefs. Let's say, for example, yung mga pamahiin natin, kapag merong patay, kapag merong lamay, kapag merong nanganak. Ito yung mga example natin, di ba, na meron kasi akong alam na paniniwala kapag nanganak ay 9 na araw na hindi maliligo. So, contradicting ito. Oo, Tutor Shella, contradicting ito sa mga advice ng mga doktor na, di ba, baka daw mamaya makakuha ka ng bacteria kapag hindi ka naligo. Ano mo yun? Kaya medyo, syempre, sabi nga natin, paniniwala natin, unwritten, sinusunod natin, yung mga nasa lamay, bawal magwalis. Nasa kultura kasi natin yon. Pero sabi nga natin, kung titignan mo kasi aspeto ng siyensya, medyo contradicting siya. Pero sabi nga natin, nakasanayan natin sa ayaw at sa gusto mo, ginagawa mo na din. Diba, Tutor Shella? Pati nga yung pagwawalis, bawal. Diba? Bawal ka rin mag-uwi ng pagkain. Dapat andun din sa langit din. Pagpag. Diba? Meron actually movie yan, diba? Yung pagpag na sinusunod ng kaluluwa. So, probably siguro nung unang panahon, sinabi lang yun na para hindi mag-uuwi kasi maubos actually talaga yung meron palang hidden. Meron palang hidden agenda. Okay. So, sabi natin, itong mga normative institution kasi, ito yung nagre-regulate, nag-structure sa tao. Kumbaga kung meron kang pagpipilian, merong values na katapat, ibig sabihin, alam nila yung tama at mali. Nare-regulate natin ngayon na dapat ikaw, alam mo, yung sagot dun sa tanong kung tama o mali yung ginagawa mo. Kasi may pamantayan. This regulate the behavior of man. And this legitimate means to accomplish everything. Pero dapat, sabi natin, na-normalize natin o meron tayong struktura na sinusunod. Para bang kung sa loob ng klase natin, sinasabi natin, hindi pwedeng wala tayong rules and regulations. Ano na lang ang gagawin ng ating mga estudyante? Baka umagang-umaga pa lang ay nagsusuntukan na kung merong klase. Yan. Wala pa naman tayong face-to-face classes as of now. Now, moving on. Yes, meron ka pa ba, sir? Idadagdag. Go. Wala po. Na-excited lang tayo talaga sa face-to-face class dahil nabanggit nyo yung mga nagsusuntukan na. Sa inyo ba, sir, ay magsisimula na ang face-to-face class? Actually, wala pa naman po.
wala pa naman po ina-announce na mag-face-to-face sa amin. Pero hopefully, umaasa tayo na ma-experience na ulit natin yung face-to-face kasi medyo mahirap talaga yung means ng communication kapag module tsaka online class kasi sasabihin ng iba. I mean, hindi naman sasabihin ng iba. Ang mga na-experience ko kasi ang dahilan ng mga bata ay nagtatrabaho po ako, ganito, meron po akong ibang ginagawa. Ayun, 6 weeks kasi yung module na dinistribute namin last time. Sabi ko nga, kasi nga di ba nga tumaas yung kaso dito sa amin sa Aliaga. So, yun. So much for that, Chika. I guess, pwede na tayong tumungo for number 4. Sure. Ito ang pinakamainit na talakayan. Yes. Ang tinatawag nating feminist theory which focuses on analyzing gender inequality. It is the extension of feminism into theoretical, fictional, or philosophical discourse, gender role, sex versus gender. Siguro ngayon ang napapansin ko when we say feminism o sinasabi natin, go girl power na tayo ngayon. Pero sabi natin, we are at some point that we are reaching this equality. Hindi katulad noon na tayo talaga na gender role natin, yung mga babae, na dapat nasa bahay ka lang, huwag kang mag-aral. Kasi, ba't mag-aaral ka pa? Mag-aasawa ka rin naman. Yung asawa mo yung magtatrabaho. Pero as of this point, sabi natin, marami ng mga kababayan, katulad ng mga na-mention mo, marami na rin tayong nasa politika na lider ng mga babae na noon ay puro mga lalaki lamang ang lumalaban o nagbibigay ng lakas daw sa ating bansa. Ayan. So, may addition ka pa ba dyan, Tutor M? Okay, puntahan natin yung gender role, Tutor Shella. Di ba nga sabi natin, nung araw, ang role ng babae ay ipagluto lang si asawa niya. Yes. Tapos, isa pang factor dito, yung mga laruan na ibinibigay natin. O yan, napapanahon, malapit na yung Kapaskuhan, di ba? Kapag Barbie, pang babae, pero kapag track-track, pan lalaki. So, doon pa lang kasi, ano mo yun, kumbaga, binibigyan mo na ng role. Oo, binibigyan mo na ng role yung tao na, eto ang laruin mo. Mag-alaga ka ng manika. Later on, sabi mo nga, maging nanay ka. So, yun yung mga simpleng bagay na bata pa lang sila, naibibigay mo na kung ano yung role nila sa society. Kaya nga, lumalaki sila na, di ba, yun lang yung, ito dapat, babae. Pero hindi kasi pinibreak nga natin yung ganong paniniwala. Paano kung gusto niya maglaro ng truck-truckan? Hayaan lang natin sila kasi baka malay mo, di ba, andun pala yung field na gusto nila. And also, let us differentiate the sex versus gender. Yes, sir. Ano ba yung pinagkaiba nitong sex? Ano ba yung pinagkaiba nitong gender? Kasi di ba, sa research makikita mo sex. Male, female. Ano naman tong gender? So, i-clarify natin mabuti. Based from the definition, sex is a biological traits that society associates with being male and female. So, ito, yung sex tumutukoy biologically kung ikaw ay male and female. So, sa iyong reproductive system, ma-identify kung ikaw ba ay male, ikaw ba ay female. However, ito namang gender, based from the definition, is a cultural meanings attached to being masculine or feminine. Pwede kasi na lalaki ka, pero mas nananaig yung femininity mo. 'Di ba? Kaya nga 'di ba merong lalaki siya, bakit pero parang babae siya? Kasi probably mas nananaig yung femininity niya sa kanyang katawan. So dito nga pumapasok yung sinasabi natin na grupo ng LGBTQIA+. Kasi malaya tayong pumili o 'di ba meron tayong gender preference, it's your choice kung ano bang preference mo sa buhay. Kung ikaw ay nasa katawang lalaki pero ang gusto mo ay babae, so it's your choice, malaya ka. 'Di ba nga meron tayong kalayaan na isuot yung gusto natin, 'di ba? Yun yung mga ganong aspeto. Dito kasi sa feminist theory, again, binibigyan natin ng pansin yung mga kababaihan. Paano naman yung mga kababaihan na nasa loob ng katawan ng mga kalalakihan? So, syempre, kasama din yun sa discussion natin. So, yun po yung add-ons ko for our number 4. Opo. So kasi naalala ko noon, bawal mag-cutics yung mga lalaki. Di ba? Parang bawal ka magpunta sa bawal ka magpaspa, bawal ka magpa-facial. Di ba? Well, in fact, it's a freedom of expression. Di ba? But for now, they are considered metrosexual na. Di ba? Kasi talaga naman pwede. Bakit naman hindi pwede na mag-ganon? Kung masaya ka nga di why not? Diba? Oo.
Di ba? Parang naaalala ko din during our college time, nung tanongin namin ng isa sa aking mga barkada, ano ba yung type ng Apa. maging asawa? Marunong Mm. daw magluto, marunong maglinis ng bahay. Ang nasagot ko lang, baka nakatulong hinahanap mo? Pakiclarify muna kung ano yung gusto mong asawa. Oo, Di ba? Dr. Shella. Oo, kasama pala sa Yes. bahay yung gusto niya. Oo, Kasi di ba? magkatuwang yan eh. Dapat, di ba, nagko-coincide. Kumbaga, Oo. nagkaka-connect yung gusto mo sa ayaw mo, sa ayaw mo at sa gusto niya. Oo, So, Diyos dapat ko. i-reciprocate yung love. Oo. Di baling matagal yung paghihintay. Basta mahanap mo yung tao na kaya suklian yung Oo. pagmamahal na ibinibigay mo. Dahil Na, may na hugot nalito tayo. ako. Nalito ako, parang katulong ang gusto mo, hindi mo kailangan ng asawa. Sige po. So, moving on with number 5. So, sabi natin, it is hermeneutical phenomenology. Sabi natin, hermeneutics is the theory and methodology of interpretation, especially the interpretations of biblical texts, wisdom, literature, and philosophical texts. While phenomenology is the study of structure of consciousness as experiences from the first person point of view. The cultural structure of an experience, it is intentionally. It's being directed towards something as it is an experiencer about same object. So pag sinabi kasi natin hermeneutical phenomenology, hermeneutic in itself, sabi natin, para kang isang optometry. Ang pag-iisip mo, ginagamit mo in sense o in a situation na ikaw ay isang optometry, and hermeneutics ay yung tinatawag nating pair of glasses. Sabi natin, it's what you wear when you interpret something. The lens, sabi nga natin, it's not what you look at. Hindi ito yung tinitignan mo, but what you look with. Ano yung tinitignan mo kasabay nito. Hindi ito sa mababaw lamang na pagtingin. Sabi nga natin, especially kung ang pinag-uusapan natin ang Biblia, sabi natin, hermeneutics is the art of interpretation. It is taking a text and asking, what does that mean? Hindi pwedeng literal. Parang sabi noon, meron daw, bawal daw paluin. Sabi, yung mga bata daw ay kaya nagiging spoiled ngayon kasi daw hindi napapalo. Sabi daw dun sa Biblia, spare the rod and spoil the child. Pero nakalimutan nila during the time of Moses, ang rod ay ginagamit para i-direct yung mga tupa kung saan sila pupunta. The moment Moses tried to raise, sabi natin, yung kanya pong hawak-hawak na parang kahoy na magdidirect sa mga tupa, yun po yung pangsay niya kung saan sila pupunta. But not really to hurt, but rather it's to guide. Kaya niya hawak-hawak po yung rod na yun. Kaya sabi, hindi totoo yun, dapat ay paluin yung mga bata. So, sabi natin, ang ating pong ini-implement ngayon ay positibong pagdidisiplina. Yan. Sir, do you want to add something? Okay, so dagdag ko lang po, meron tayong hermeneutics at meron tayong phenomenology. So sabi dito, ito daw yung pinagsamang teorya na nakasentro sa gamit ng karanasan bilang pag-unawa sa kahulugan ng pagiging tao. Kaya nga 'di ba, kung babalikan natin, lagi natin nadidinig na experience is the best teacher. Kaya 'di ba nga, psychologically speaking, meron daw factor yung mga pinagdaanan mo nung bata ka, kung ano ba yung action mo sa kasalukuyan. So, yun po yung nabasa ko dito sa hermeneutical phenomenology. Ayan. Alright. So, we are 5:14 already. 5 minuto, 6 na minuto na lamang. So, sir, gusto mo bang batiin muna natin ang mga yung statistic duties bago po tayo magpatuloy para po sa ating final assessment? Okay, batiin po natin si Shelo Lumabi. Good afternoon po, Shelo Lumabi from 11 Hymns Ruby, watching from Quirino National High School. Sa lahat po na nakatutok, sa lahat ng mga nakatutok mula sa Quirino National High School, pagbati po, at sa lahat ng mga hindi namin nabanggit na nakatutok or magre-review sa ating live streaming, isang magandang araw po sa ating lahat. And I guess, pwede na tayo magtungo sa number 6. Ayan. So, we have the last one. Meron pa pala tayo. Sorry, sir, nawala ako. Sa human environment system. Human has the capacity to interact with its environment. Humans and the environment have that mutual interaction with each other. Humans always have the capacity to adapt to its environment. An environment is a complex of many variables which surrounds man as well as the living organism. Environment includes water, air, and land. Take it away, sir. Okay, so ito naman po yung connection ng tao sa kanyang kapaligiran. O, di ba? So sabi nga natin, di ba, yung oxygen na ini-inhale mo ay galing doon sa mga halaman na ini-emit nila.
Di ba? Nag-i-emit sila ng oxygen, Yes. ini-inhale mo naman yung oxygen. Tapos yun namang ini-exhale mo na carbon dioxide, yun naman yung pinoproseso nila para maging oxygen din. So, ayun lang naman yung sa human environment. So, sabi nga natin, nag-a-adjust yung lifestyle natin sa ating environment. Let's say, for example, dito sa Pilipinas. So, yung mga damit na meron tayo ay like mga sando. Kasi ito nga ay tropical country, di ba? Unlike sa ibang bansa, meron silang taglamig. Kaya patok na patok sa kanila yung mga makakapal na jacket. Pero dito sa Pilipinas, ang mga patok talaga, kasi dalawang ano lang naman tayo, di ba? Dalawang season lang naman meron tayo. Tag-araw at saka tag-ulan o taglamig at saka tag-init. So basically, bihira lang din naman, kumbaga mas maikli lang naman yung time ng taglamig, kaya yung mga sweater natin, ayan, malalabas pag ganitong panahon. Tama ba ako, Tutor Shella? Yes. So yun po. Sen, mahaba-haba sa amin hanggang February dito. Sobrang lamig po, yun. Yan, pinakamalamig sa amin, February. Akala ko naman meron kang hidden na gustong iparating sa malamig yung February, Tutor Shella. Yun agad yung naisip ko. Okay, so again, so i-wrap up po natin yung mga na-discuss nating theories. We have once again the psychoanalysis, we have the rational choice, we have the institutionalism, we have the feminist theory, the hermeneutical phenomenology, and the last is human environment system. So yun po yung 6 na natalakay natin para sa hapong ito. So, I guess we are now ready for our post-assessment. So for the direction, so, ating mga Eumstastic Tuties, ready na po ha para po sa ating final assessment. So, true or false, right T is if the statement is correct and F it is false. So, as simple as our direction, sabi natin T, number muna, then letter T kung totoo, at F, number muna, F, then for false. So, move na po tayo. So, we have number 1. Go, sir. Okay, for number 1, under institutionalism theory, formal institutions are written constitutions, law, policies, rights, and regulations. So, nakapailalim daw dito sa formal institution ay yung mga nakasulat na konstitusyon, ng mga batas, ng mga polisiya, at iba pang mga regulasyon. So, tignan po natin, is it T or F? Tignan po natin sa mga nakatutok nating tuties, Hume-Stastic and Hume-Mazing tuties. Yes. So, bibigyan po namin kayo ng ilang segundo para po i-type na ang inyong kasagutan. Again, number 1, let's say for example, it's either T or F. Yan, 5 seconds po. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Parang nakatulog ang ating mga viewers for Eumstastic Tuties for this afternoon. Bigay na natin ang tamang sagot at ang tamang sagot ay true. Okay, letter T. Let's move on to number 2. Sabi dito, Sigmund Freud, ayun, nabuhay na si Jay Nakanama. Na-late ka ng 2 seconds. Okay? Sigmund Freud defined institution as a social structure that have attained a high degree of resilience. Again, Sigmund Freud defined institutions as a social structure that have attained a high degree of resilience. Number T or F? Okay, write your answer. Yan, bilis, Jaya. Is it T or F? Tingnan po natin. Sino nang isang kasama kanina ni Jaya, Tutor Si Shella? Mastella Bayhon. Yan. Okay. Meron kasi akong short-term memory eh. Alright, so tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5. The correct answer is false. Okay. False. So Bakit let's naging false, Tutor Shella? Explain na natin ng konti. Kasi ang nagbigay ng definition ng institution ay hindi si Sigmund Freud, kundi si William Richard Scott. Okay. Correct So, yun sir. Plus, si Sigmund Freud po ay sa psychoanalysis. Yung diniscuss natin, id, ego, and superego. Yes. Okay. Let's have number 3. Yan. Take it away, For number sir. 3, sex is a biological trait that society associates with being male or female. So, yan po yung diniscuss natin kani-kanina lang. So, once again, for number 3, sex is a biological trait that society associates with being male or female. So, for number 3, is it true or false? Okay. T or F? Tingnan po natin. Jaya Kanama. Contest na yung dalawa. Ayan. Jaya Kanama and Mastella Bayhon. Go. Dahil maubos na ang aming oras, so amin na pong ipupush. Ang ating pong sagot ay letter T. F. Okay, letter T is the correct answer for number 3. And for number 4? The basic theme of hermeneutic phenomenology are interpretation, textual meaning, and dialogue. Is it T or F?
Yan, paunahan. Sorry, sabi ni Mastella. O, go. Ano po ang sagot? T or F for number 4? Bibigay ko na po ang sagot. It's letter T. Take it away for number 5, Seth. And for number 5, the id operates at an unconscious level which focuses solely on instinctual drives and desires. So ito daw id. So nabanggit kanina ni Tutor Shella yung id, ego, and superego. So again, bigyan natin ng maikling pagpapaliwanag. So again, yung ego, yung nagbabalance. Si id, basta mag-gratify yung gustong-gusto mo. Si Yes. superego naman, siya yung magsasabi na, bawal yan. Basta Yes. again, si ego, siya yung mamamagitan lang siya. Ano ba yung susundin niya? Si Oh. id or si ego. So, Yeah. ang sagot po ni Jea Kanama for number 5 is T. So, the correct answer is T. Congratulations dahil nakuha niyo ang tumpak na sagot. Okay. Mula po dito kami po ay nagpapaalam na sa inyo at let us try to